At may mga times din na kapag kumakanta ka, hindi mo ba napapansin, nabubulunan ka na ng bigla-bigla? Oo. Or hindi lang yan. Kapag Habang nagsasalita ka, bigla-bigla ka na lang nabubulunan, eh wala ka namang kinakain. Totoo. Bakit nga ba? Totoo din. Ngayon ko lang din na-realize. Kasalanan niya ng, Laway. in English, saliva. Saliva. Baka di naman kumakain, pero nabubulunan. Alamin natin kung ano ba yung dahilan na yan dito sa Kata Wonder. Nabulunan ka na rin ba kahit wala kang kinakain? Yung bigla ka na lang sa gitna ng katahimikan? Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Yung tipong tubig lang o laway mo pa nga mismo, tapos akala mo katapusan mo na. Pero bakit nga ba tayo nabubulunan sa sarili nating laway? Let's break it down. Ganito kasi yan. Sa lalamunan natin, may dalawang daanan. Una, si esophagus o daanan ng pagkain at inumin. Pangalawa, si trachea o daanan ng hangin papuntang baga. At ang bida sa eksenang to, si epiglottis. Parang traffic enforcer lang yan sa lalamunan mo. Siya ang nagsisigurong di lumihis ang pagkain o laway papunta sa baga. Pero minsan, nalilito o nadidistract si epiglottis. Kaya ayun, yung laway dumiretso sa trachea. Ang ending, matik, uubo ka para mailabas yung pumasok sa maling daan. Kumbaga, reflex lang yan ng katawan mo para hindi ka Pero teka, singit ko lang. Napansin nyo na ba na tuloy-tuloy pala ang paggawa ng laway, kaya laging basa ang ating dila? Ayon sa mga eksperto, umaabot raw ng 1 hanggang 2 litro ng laway ang nabubuo ng ating katawan. Ay, we? Oo, parang soft drink sa malaking bote, pero laway. Ew! Ngayon, balik tayo dito. Nangyayari ito madalas pag antok, kalmado o distracted. Gaya nito. Kung paminsan-minsan lang, no worries. Pero kung halos araw-araw ka nang nabubulunan ng walang dahilan, baka may problema na sa swallowing reflex mo. Magpa-check up ka na, pre. Ang simpleng laway kapag napunta sa maling daan parang chismis na napunta sa maling tenga. Kaya uminom ka na lang na maayos, i-relax ang katawan kapag walang ginagawa, at huwag tatawa habang nilulunok ang laway mo, ha? Tandaan, laway lang yan. Huwag seryosohin, pero siguraduhin sa tamang daan pupunta. Dito, ha? Bye! Ayun, na-digest siya. Na-digest siya. Natunaw siya. Pero ganun. Nasubukan mo na ba? Every time, every day, every time na kumakain ako, meron talagang siraulong laway o kaya kanin na bigla siyang sa iba lumulusot. Kaya napapakain. Ako hindi Sa sarili kong laway talaga. Really? Oo. Bigla na lang akong umuubo-ubo. Masasamid. Tama po ba? Oo, nasasamid ako sa sarili kong laway. Yun nga yung madalas kong sinasabi. Sabi ko, siguro dahil madaldal din kasi ako. Alam mo yung salita ka lang salita. Isa rin daw yun sa pwedeng maging rason kaya tayo nasasamid kasi napupuno yung laway natin. Oo, habang nagsasalita ka, hindi ka nalunok ng maayos. Ayos. Kaya yung tuloy, si epiglottis, ayun. Naiinggit. Hindi, naloka na siya. Naloka siya. Diba? Mga maliliit na bagay lang na minsan pinagtatakhan natin. Pero meron talaga siyang scientific explanation. Again, katulad sa napanood natin, if it's happening na madalas na, we have to really consult a specialist regarding that. Totoo. May ENT naman Oo. Ears, nose, throat specialist. Yes. Dati kasi EENT. Yeah. Oo, ears, eyes, nose, throat. Ngayon ENT na lang kasi may separate naman na for eyes. Yung saya naman. Pero ngayon, at least, wag naman tayong magbahala kung ano naman. Laway lang yan, totoo yan. Laway lang yan naman. Oo, laway lang yan, pero mamaya, yan pa ang maging dahilan kung bakit ngayong undas, ikaw yung lumulutang-lutang. Hindi naman, hindi tayo pupunta sa point na yun. At least, hanggang sa feeling natin wala pa naman tayong serious na Kung serious na, edi magpa-consult ka talaga sa doctor. Real.